dapat po natin pangalagaan yung bayan ng Kalayaan, yung Pag-asa kasi sovereignty po natin ito. Although napakalayo, pero ito po ay talagang sa atin, yung bayan ng Kalayaan. Marami sir ang isda. Kakataon na talaga na pag sinabayan kami na talaga ramdam mo rin talaga yung hirap ng isda, yung ilap nila. Nasagasaan yung bangka, pinipinahan kami, binitikitan. Bangka namin, inaarangan nila yan ng lambat. Nilalatagan naman laking lubid. Pag sumabit ang ilis namin, matatrap na kami. Sanay na rin kami, mataga rito. Takot kahit mamataga kami dyan, basta paghanap buhay, wala ka. Dapat yan, hindi tayo matakot eh. Sa atin yung lugar na to, hindi natin dapat tinakutan. Sa manlulupin, di ka pasisihin. Tinupad po nila yung pangako nila na babalik at ihatid ulit yung mga tulong para sa mga residente namin dito sa bayan ng Kalayaan. Napakaraming tulong po ang dala nila. Kami po nagagalak na nakabalik dito. Makita ulit kayo. Gaya na nasabi ko noong April 20, kayo po ang mga residente ng Pag-asa Island. Dito ay aming bayani sa Luzon, Visayas at Mindanao. Napakaganda po ng pangalan ng isla nyo, Pag-asa. Yun din po ang nagbibigay ng pag-asa sa amin upang patuloy na may paglaban, hindi lang sa kahirapan kundi sa kamangmangan. Kasi alam po namin, pangarap po ng bawat magulang na makapagtapos ang kanilang mga anak. Kagaya nga ng sinabi ni General Ocobo, population ng Pag-asa ay mahalaga sa bansa natin. At kaya kami ay gumagawa ng mga paraan para makatulong sa magandang kinabukasan ng ating mga kabataan, mga nakatira dito sa Pag-asa. Sila po ay may temang guro, pulis, at sundalo na may galing, puso, at sigastin. Kami po ay naghanda para sa tinatawag na second leg. Kaya kami po ay pumunta dito. At kami po ay may isang salita. Dinala po namin lahat ng kanilang request. Malayo man tayo sa kabiasnan, napakaraming tulong na gustong dito, medyo mahirap po sa transportasyon. But again, naramdaman po natin, pinapalakas po ito. Kaya sa pagbabalik namin ng third leg, ipaparating namin sa nakakataas na yan yung mga structures na hinihiling ng mga komunidad ng Pag-asa Island para po tuluyan na lumakas ang komunidad na nandito sa islang ito. Sana po ay maging matatag ang Pag-asa Island sa pangalan pala ng Pag-asa Island. Sa inyo kami lahat nakatingin, mga members ng community. Dumami kayo, ipakita natin na atin ang islang ito. Alam niyo po, ang inisyatibong ito ay patunay ng hindi matatawarang dedikasyon at katatagan ng ating mga guro, ng ating mga pulis, at ng ating mga sundalo. Ang inyong pagsusumikap tungo sa kahusayan, malasakit at serbisyo ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon sa ating komunidad, kundi nagbigay daan din upang tayo ay magpunagi para sa mas mataas na antas ng tagumpay. Tapos sa aming mga katuwang at tagapagtaguyod, ang Network of Outstanding Teachers and Educators or NOTED sa ilalim po ng pamumuno ni Dr. Enelia Cao. Ang Top Soldiers naman po o mas kilala bilang the Organization of Philippine Soldiers with Outstanding Leadership, Dedication, Integrity, Excellence, and Responsibility to Society sa pangunguna po ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Romeo S. Browner at ng Sandatahang Lakas. At nandyan din po ang PROTEC or ang police officers responsible for organizing, transforming, and empowering communities sa ilalim ng pamumuno ni Police Major General Edgar Allan M. Ocubo na siya rin pong bagong hirang na Chief of Directorial Staff ng Philippine National Police.
Si General Ocubo po ang nanguna at nagudyok sa ating mga Metrobank Foundation Outstanding Filipinos para isakatuparan ang programang ito dito sa Pag-asa. Salamat sa Metrobank Foundation, sa lahat po ng mga ibinigay at dinonate ng mga instructional materials, lalong-lalo na sa technical assistance at maraming kakulangan sa aming pagtuturo. Pero dahil naandyan ang mga donors, kami po ay nakatanggap ng mga bookshelves, nakatanggap po kami ng 7 desktop computers na may computer tables na din. At nakatanggap din po kami ng 5 projectors galing po sa Metrobank Foundation. So nakakatulong at malaking tulong po talaga ang kanilang naibigay, lalo-lalo na sa mga instructional materials na pwede namin gamitin, at gagamitin talaga namin sa pagtuturo. So makakatulong po yun ng malaki, lalo-lalo na sa delivery ng instruction ng mga teachers para sa mga bata. So nagdalawang isip na tulungan po ang Pag-asa Integrated School at ang entire community ng Municipality of Kalayaan. Kahit na napakalayo po namin dito ay na-reach out niyo po kami para lang po tulungan. Maraming salamat. Hindi papayag na ang kining ka ng iba. O Pilipinas, nag-iisa ang iyong ganda. Maraming salamat po sa Metrobank. Bibigyan biyaya po sa amin at po sana mabuo po ng pulis, sundalo at mga teacher. Maraming salamat po sa lahat. Metrobank, maraming salamat po. Nung audit, naubos po kasi mga box namin. May po salamat sa mga nag-donate po. Lalo-lalo na po sa mga guro rin po na nakipag-ugnayan po para lang po mabigyan po kami ng chance pang matuto po lang. Maraming salamat po sa mga biyayang dumating sa amin, lalo-lalo na po sa Panginoon. Maraming salamat po. Sana po wala pong katapusan na pagbibigay ng biyaya po sa amin. At sa lahat po ng mga stakeholder at nagdala po kayo ng aming mga pasalubong, mga regalo at pamaskong handog sa aming mga kababayan, sa aming mga kasundaluhan, sa aming mga kabarangay. Hindi po namin malilimutan ito. Sana po may susunod pang muli.